Samantha, pagkatapos po ng malakas na lindol dyan po sa bahagi ng Mindanao, dito ho sa Japan, 7.2, 6.9. Then sa Venezuela, 7.2 at 7.9. Si Dr. Winchell Sevilla, Chief of FIVOX Seismological Observation at Earthquake Prediction Division, kasama natin. Doc, live kayo sa RMNDZ XL Manila. Si Radyo Man Lourdes, good afternoon. Po, Ma'am Lourdes, at magandang hapon po sa ating pong mga tagapakinig. Mas mainam nandyan kayo para hindi na ho kumalat yung mga fake news at pananakot. Ano po, may connection ho ba yung back-to-back na earthquake sa Venezuela, then sa Japan, at dyan sa dito sa bahagi ng Mindanao, and of course, yung kinatakutan po nating the big one? Opo, ang mahikli po nating sagot, wala po silang koneksyon dahil po ang kanilang pong pinanggalingan ay magkakalayo po sila sa isa't isa, hundreds or thousands of kilometers po in distansya po ng mga earthquakes na ito, at may kanya-kanya rin po silang mga sources. Ibig sabihin po, may iba-iba po yung mga faults na gumalaw. So yung nangyari po sa Mindanao, wala po siyang koneksyon sa kung ano man po yung nangyari sa Japan or kung ano man po yung nangyari po kaninang umaga sa Venezuela. May sinasabi rin po na may mga pagyanig na nararamdaman sa bahagi po ng Pangasinan? Meron po kaming na-record na mga maliliit pong earthquakes. Ang tawag po natin dyan sa ngayon ay earthquake swarm. Ano po ba yung earthquake swarm? Ang earthquake swarm po ay, ito po yung mga maliliit na earthquake na kung saan nag-o-occur po sila ng halos magkakalapit po lamang in terms po ng distance saka po yung timing. So kung titingnan po natin sa record po sa may Pangasinan, nagsimula po kayong maka-record dyan last May 27 po, 2026. And as nagsimula po na hanggang ngayon, naka-record na po tayo ng 202 small earthquakes. At hindi ito konektado sa earthquake sa Mindanao? Hindi po. Iba po kasi yung source naman nito. Ito po ay may kinalaman sa paggalaw po ng maliliit na fault na malapit po sa Manila Trench. So hindi dapat ika-alarma, no, at i-konekta yung nangyaring malakas na lindol sa isang bansa dito ho sa atin? Tama po yun. Kasi nga po, malayo po sila sa isa't isa at magkakaiba po yung mga structures na nagkakos po ng ganitong mga paggalaw. Opo. Doc, maraming salamat sa clarification. At least kami po ay hindi dapat matakot. Ano po? At maging handa lamang. Ano po? Opo, tama po. Ganun pa man po, alam po natin na wala pa po talagang teknolohiya. Tama. Magagamit po natin para po ma-predict ang earthquakes. Paalala po natin sa ating pong mga taga-subaybay, pinakamahalaga po, masuri po natin ang katatagan po ng ating pong mga buildings, bahay. Kasi nga po, mapapansin nyo sa mga nagdaang malalakas na earthquakes, yan po ang pangunahing pinagmumulan ng disgrasya po. Yung po mga nagko-collapse ng mga buildings o kaya po mga bumabagsak na mga structures. Doc, maraming salamat. Salamat po sa inyong serbisyo at kami po ay talagang nakadepende lagi sa inyo sa usaping ito. Thank you, sir. Mabuhay po kayo. Maraming salamat din po. DCXL Pulso Si Dr. Winchell Sevilla mula ho yan sa FIVOX Seismological Observation at Earthquake Prediction Division.